Magandang araw mga bata. Kamusta kayo? Aba, mabuti naman kung ganon. Ngayon, bago natin simulan ang araw na ito, simulan natin sa panalangin. Mr. Talibo, pwede mo bang simulan ang ating panalangin ngayong araw? Opo, sir. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. So class, meron bang lumiban sa klase ngayon? Kung wala, mabuti kung ganon. Ngayon, bago natin simulan ang ating talakayan, meron akong inihanda na isang paganyak para sa inyo. Meron akong mga larawan na ipapakita sa inyo at inyo itong ilalarawan. Okay? Magaling. So ngayon, ano yung nakikita nyo sa inyong harapan? Mga hayop. Ito, ano itong unang larawan? Bibi po, Tama. sir. Isang bibe. At sa tingin nyo, bakit kaya nakakalangoy sa tubig yung mga bibe? Kasi po ang kanilang paa may kakayahang magpalutang sa kanila sa tubig. Magaling! Ito yung pangalawang larawan. Anong hayop ito? Aso po, sir. Aso, tama. So, bakit sa tingin ninyo, bakit kaya tumatahol yung aso sa larawan? Kasi po may nakita siyang tao na hindi niya kilala. Maaari. So, ngayon ay malamang meron na kayong alam sa ating tatalakayin ngayong araw. At magaling dahil nasagutan ninyo ang mga katangian ng hayop na nasa larawan. So, ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pabula. Okay, class. Meron bang nakakaalam dito sa inyo kung ano yung tungkol sa pabula? Okay, Warlito? Ito po ba isang kwento na ang mga karakter ay ang mga hayop? Tama, magaling, magaling. Tama yung sinabi niya, class, na yung pabula ay isang istorya o kwento na naglalaman o nagtatampok ng mga mga hayop bilang karakter. At ito ay kinapupulutan ng aral. At alam nyo ba na ang pabula ay merong mga elemento? Ano yung alam ninyo? Magaling! So, ang pabula ay meron itong mga elemento. Una ay ang tauhan. Siyempre, yung tauhan, ito yung gumaganap sa kwento. Pangalawa, ito yung tagpuan. Ito yung tumutukoy sa kung anong oras naganap ang kwento. Kung saan yung pinangyarihan ng kwento. Okay? Sunod naman natin dito ay ang banghay. Pag sinabi nating banghay, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kwento. Okay? Siyempre, yung panghuli sa elemento ng pabula, ito yung tinatawag natin na aral. Siyempre, hindi mawawala yung aral. Ito yung napupulot natin sa isang kwento. Malinaw ba, class? Magaling. Okay, ngayon, class, meron akong ipapakita sa inyo na video. Tungkol ito sa isang pabula. Makinig mabuti dahil pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng pagsubok. Malinaw ba? Lalapindiguwai kung bakit maliit ang baywang ng putakti. Pabula ng Maranao, halaw sa pananaliksik ni Dr. Nagasura Madale. At ayan na nga, napanood na natin ang pabula. So, tungkol saan ang pabulang napanood natin? Okay, Mr. Talibo? Tungkol po ito sa putakte na may maliit na bewang po. Magaling! Ano-anong mga hayop ang kasama sa pabulang napanood natin? Mr. Talibo? Putakte at hipon po, sir. Tumpak. Sino-sino ang mga tauhan sa pabula? Lalapindigwae, si Urak, at si Udangpo. Tama. Panghuling tanong. Ano kaya sa tingin ninyo ang naging dahilan kung bakit lumiit ang baywang ni Lalapindigwae? Meron bang makakasagot? Mr. Talibo? Dahil galit siya sa mga asawang tamad.
at ang kaparusahan na tinanggap nito. Gutom na siya, kaya hinigpitan niya ang kanyang sinturon. Simula noon, ang bewang niya ay lumiit na. Dahil batid niya, wala na siyang mga asawang magluluto sa kanya. Mahusay. Okay, class. Umupo ng matuwid ang lahat. Dahil ngayon ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Para sa ating pagtataya, kumuha kayo ng isang kalahating papel at sagutan ang aking mga katanungan. Maliwanag ba? Okay, simulan natin. Okay, para sa test 1, hanapin ang mga salita o ang kasagutan sa loob ng kahon. Para naman sa test 2, sagutin ang mga gabay na katanungan sa ibaba tungkol sa pabulang bakit maliit ang baywang ng mga putakte. Para sa ating takdang aralin, batay sa napanood ninyong video sa pabulang kung bakit maliit ang baywang ng mga putakte, maghanap ng isang taong kilala mo na mayroong asawa na nagpapakita ng pagiging isang tapat na asawa at sagutin ang mga tanong na una, ano ang pagkakatulad nila? Pangalawa, ano ang pagkakaiba nila? At pangatlo, ano-ano ang mga katangian nilang dapat tularan? At isulat ito sa isang buong papel. At class, yan lamang ang ating talakayan para sa araw na ito. Naway marami kayong natutuhan sa aking tinalakay. Hanggang bukas naman. Maraming salamat. Paalam, class.